and the withdrawal of support of the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police make it more into a panic mode reaction kay Marcos. Kasi kapag nawala po at idiniklara na ng Armed Forces of the Philippines kasama po ang Philippine National Police na hindi po malalayong mangyayari po ito sa susunod na mga araw, tapos na po si Marcos Jr. Endgame na po siya. Ito ang wow trending. Marcos Jr. nagpanic mode na at ninervyos na. Ito ay dahil sa rally na gaganapin ngayong araw. Base sa isiniwalat ni Ka Eric Celis, mahigit sa 100 na mga retired AFP personnel ang dadalo sa rally. Kasama sila si retired General Hermogenes Esperon, General Lorenzana. Sa katunayan, kahapon nga sa press con ni Chavit Singson, dumalo ang mga dating AFP generals para ipahayag ang kanilang suporta para tuligsain, labanan ang kahindik-hindik na pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Dahil nga sa takot ni Marcos Jr. na baka maulit ang nangyari sa kanyang ama noon na itinapon sa Hawaii dahil sa pang-Guinness World Record na pagnanakaw sa kaban ng bayan, kinansila ni Marcos Jr. ang biyahe niya para sana dadalo sa United Nations General Assembly of World Leaders dahil sa takot na baka ay pagbalik niya sa Pilipinas ay wala na siyang babalikan pa sa Malacanang. Para nga ay mahimasmasa ng mga Pilipino, inanunsyo din ni Marcos Jr. na ibabalik na ang 60 billion na excess funds na kinuha nila ni Secretary Recto sa PhilHealth. Pero ayon pa kay dating COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon na too late, Mr. President, sinagad mo na ang mga Pilipino. Ayon pa nga sa mga netizen sa kanilang komento sa pagbalik ni Marcos Jr. sa pondo ng PhilHealth na kaya naman palang gawin yan. Hindi pa ginawa nung pumutok yan, konsuelo na lang yan ngayon. Isipin mo kung hindi pa binalik yan after everything. If what was stolen for ghost projects were given to supplement PhilHealth funds, mas marami sanang natulungan na hindi nakapagpa-ospital. Kailangan bukas yung pagtitipon may mangyayari talaga. Huwag na tayong umasa sa mga hearing sa Senado at Kongreso. Wala namang nakukulong. Kitang-kita naman na nagnakaw ng pera. Wala nang hustisya sa gobyerno ngayon. Kung ang mga taong ultimong magnakaw kulong agad yung nagnakaw ng bilyones, kumusta? Kaya hearing pa rin ginawa na tayong tanga ng administrasyon ngayon. Dapat maimbestigahan si Finance Secretary Ralph Recto kung natandaan nyo. Gusto nilang ilagay ang PhilHealth funds sa infra, malamang dyan din yung gusto nila at bakit sila lang ang nag-defreeze ng account ng assets ng mga binanggit na mga congressman at mga senador. Lastly, bakit sila lang ang sinisisi ninyo pinirmahan yung budget ng presidente? Bakit nagagawa ni PBBM na manipulahin ang pera ng bansa? Kukunin niya ang pera tapos ibabalik uli. Parang may mali doon. Baka marami pang ganyang gawain ang Marcos administration, so dapat mag-resign na siya. Lumayas na kamo sa palasyo, hindi siya karapat-dapat maging presidente ng Pilipinas. Sinira niya ang tiwala ng taong bayan na budol niya kami. Na krimen ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan na nagaganap at muling nanumbalik sa ilalim ng administrasyon ni Marcos at Romualdez. Makita po natin ang unang indicator na nagpapanic attack at nasa nervous stage na po itong si Marcos ay ang pagkansila niya ng napakahalagang meeting na dapat ay dadaluhan niya sapagkat ito ay General Assembly ng United Nations with more than 130 nations, national leaders at iba't ibang mga tagapamuno ng gobyerno sa mahigit 130 nation members ng United Nations ay magkikita-kita at magpupulong sa Estados Unidos sa New York. Hindi na po matutuloy at hindi na itutuloy ni Ginoong Marcos ang kanyang travel sa New York sa kadahilan ng baka po pag bumalik siya o umalis man siya at wala na siyang babalikan pa na gobyerno niya. At baka nga po ay bumilis ang agos ng protesta at ang pag-aalsa ng mga tao ay hindi na po makakabalik bilang Pangulo pa sa gobyerno ng Pilipinas si Marcos sakaling siya po ay pupunta at dadalo sa United Nations General Assembly sa New York. Pangalawa,
Ito pong kanyang mga pagkain ng okra na ibinigay daw ng isang batang gusgusin na niyayakap niya, na tinawag niyang si Batching, kaibigan daw niya, ito ay panggagamit at pangbubudol. No less than si Governor Chavit Singson na nagsasabi, si Marcos ay sinungaling, walang isang salita, mangbubudol. Yan, sapagkat direktang naranasan mismo po ni Governor Chavit Singson ang pangbubudol, pagsisinungaling at mga pagmaniobra at manipulasyon ni Ginoong Marcos. At yan po ay inilahad kahapon ni Governor Chavit Singson sa Club Filipino. Huwag po nating kakalimutan, nagpangbihira lang pong pagkakataon na lumalantad at nagbibigay ng mabibigat na pagsasalita at pagpapahayag itong personalidad na si Chavit Singson. At ang huling naalala natin sa kasaysayan natin 25 years ago, si Manong Chavit Singson po, when he was also Governor of Ilocos Sur that time, ay ibinunyag niya na ninakaw ni Pangulong Estrada ang tobacco fund, mga 200 million, at tumatanggap siya sa wetting, mga sugal, weekly, at by the hundreds of millions na pumapasok doon sa Jose Velarde account. Fake account po ito na nakapangalan sa Jose Velarde account, subalit pagmamay-ari ni Joseph Estrada. So ang mga revelations at mga naibunyag po ni Manong Chavit Singson, ni Governor Chavit Singson, ay naging mitsa upang labanan at tutulan ang malawakang pagkuha ni Joseph Estrada noon ng kotong mula sa payola sa mga sugal, wetting at iba pang mga illegal na gawain. Gamit niya po ang cover at authority ng kanyang pagiging Pangulo. So malinaw mga kababayan na si Manong Chavit Singson ay may isang salita at hindi po ito basta lalabas o lalantad kung hindi po siya sigurado sa kanyang bibitawang salita. At kung kaya nga ang epekto nitong pagbubunyag kahapon ni Governor Chavit Singson sa Club Filipino that the Diskaya contractors and their corporations were all involved sa mga maanomalya at mga alasinindikato na proyekto ni Bongbong Marcos Jr. at ng anak niyang si Congressman Sandro Marcos. And according to additional revelations, as per Governor Chavit Singson, pinatutuhanan ito, no? At ganon din po ang pagpapaabot ng pahayag ni Michael Kion. Ito po ay alkalde ng Lawag City at pinsan ni Marcos Jr. at nila Aimee, sapagkat ang nanay ni Michael Kion ay kapatid po ni Marcos Sr. Ayun, sabi niya Manong Chavit, hindi sa binabalaan kita, ngunit gusto kitang paalalahanan na gagamitin ka lang ni Bongbong Marcos Jr. nila sa kanilang politika at itatapon kanila kapag tapos ka ng gamitin. At yan, ibinulgar din po ni Michael Kion, dating alkalde ng Lawag City, kung papaano po si Marcos at sila Sandro Marcos ay nagkaroon po ng mga kontrata. Nagamit din po itong mga kunwari ang binunyag ni Marcos Jr. na mga kontraktor kagaya ng mga Diskaya. So, ang mga revelations na ito ni Manong Chavit Singson at ang kanyang panawagan na dapat unahin na maimbestigahan at maibulgar ang mga kontrata ng mga proyekto including flood control projects, infrastructure projects nila Marcos Jr. at nila Sandro Marcos sa Ilocos Norte, ngayon po ay nakakapagdagdag po ito ng pagiging panic mode at nervyos ni Marcos, mga kababayan. So maliban sa indicator na nininervyos na po itong gobyernong Marcos na hindi na siya pupunta pa o dadalo doon sa United Nations General Assembly of World Leaders dahil nga nababahala siya na baka over the weekend na ito ay wala na siyang babalikang panggobyerno dahil pinalayas na siya ng mga mamamayang Pilipino. Ang pangalawa po dito ay makikita natin ang kanyang mga gimmick, ang kanyang pagkain daw na pinaluto niya yung okra na ibinigay ni alias Batching, yung batang gusgusin daw na niyakap niya, nagpa-picture siya, nagpa-photo opportunity siya.
At ito po ay mga gimmick na pangtrapo. At sabi niya, nararamdaman daw niya ang hirap at ang dinaraanan na mga buhay miserable ng ordinaryong mamamayan dahil nakita daw niya sa kanyang kaibigang si Batching. Kundi kulukoy. Hindi na po yan bibenta sa taong bayan yung pakain-kain niya ng okra, yung payakap-yakap niya ng batang gusgusin, because yan po ay hindi si Marcos. That is not the authentic personality of Marcos. Yan po ay peke. Yan po ay pangbubudol. Scripted. Kagaya po ng damage control na kunwa-kunwarian ay nag-resign o nagbitiw si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Pero hindi naman siya pinakasuhan ni Marcos. Hindi sila hinahabol ng Anti-Money Laundering Council. Walang mga nakasampa o isinasampang kaso, kriminal, pagnanakaw, pandarambong, laban kay Saldico, kay Martin Romualdez, at mga alipores nila. Ang mga kung si Senator Marcoleta pa, mga sapsap at butete sa DPWH at dito sa mga kontraktor, ang kaya lang habulin nila Marcos. Subalit, ang mga malalaking mga alipores na kasabwat nila, like Saldico, Martin Romualdez, at mga iba pang grupo ng sindikato na congressman na barkada ni Romualdez at Saldico, hindi po ginagalaw ni Marcos Jr. At pagpapakita po, pangatlong indicator na nagpapanic mode na at nininervyos na ng todo-todo si Marcos Jr. dahil baka bumagsak na nga po ito in the number of days to come or in a matter of days to come, ay ito pong kanyang press briefing kanina. 1 hour ago lang, no, bago ako magkaroon itong ating pag-upload ng video, sinasabi ni Marcos Jr., ibabalik na daw ng gobyerno niya ang 60 billion pesos na kinuha nila ng kanyang finance secretary. At hindi may paliwanag, no, that even the Secretary of the Department of Health, si Secretary Ted Herbosa, hindi niya alam kung saan napupunta po ang kinuhang 60 billion pesos. May nagsasabi na 89.5 billion, pero according sa data, 60 billion lang po ang kinuha na pondo mula sa reserve fund ng PhilHealth nila Marcos at nila Ralph Recto. Bilang pagpapakita na talagang nagpapanic mode na at mataas na ang pagkanerbyoso ni Marcos na pwedeng ikabagsak ang kanyang gobyerno, nag-announce po siya ngayong araw na ito, mga 11 o'clock in the morning, ibabalik na daw ang 60 billion pesos na kinuha nila dahil ito naman daw ay hindi nagagamit ng PhilHealth. Nakita po ito ng Korte Suprema na mali. Ito po ay technical malversation equivalent to graft and corruption or plunder. At inunahan na nila ang Korte Suprema dahil mukhang papunta doon po ang ilalabas na desisyon ng Korte Suprema. Ayan. Pang-apat po, maliban dito sa gimmick sa PhilHealth na ito, ay sinasabi ngayon ni Marcos, inulit niya ulit, na naintindihan daw niya at sinusuportahan daw niya itong gagawin ng mga kilos protesta laban sa korupsyon at pandarambong. At sabi nga niya daw, kung pwede lang sumama sana, no? Dahil nararamdaman niya ang hirap ng mamamayang Pilipino na nakakaranas ng ganitong uri ng paglapastangan, lalo na po ang pangungulimbat sa kaban ng bayan. Kulukoy, nerbyoso talaga, sapagkat walang ibang pinupuntarya ang rally sa kalakhan at sa kabuuang direksyon, kundi ang paniningil kay Marcos bilang pinunong kriminal at mastermind dito sa pagkakaroon ng mahigit 1 trilyon pesos na ninakaw at dinambong na pundo ng bayan na nakinabang din po siya mismo. So by the actions and all indicators of announcements na inilalabas po ng Malacanang, makikita po na apektado talaga sila sa paglawak, paglakas, at pagtindi ng mga kilos protesta na ito. Which bukas nga, September 21, kami po ang grupo ng Bangon Sambayanan at ang Marcos Alis Dyan, layas na, we will occupy EDSA. Dyan po sa harap ng EDSA Shrine, malapit lang po dyan sa Robinson's Galleria area. At sama-sama po kami ang iba't ibang mga sektor. Mayroon din pong ibang lugar na mga pagkilos
But I was made to understand na ang mga retired generals, ito pa po ang karagdagang nagpapapanik mode kay Marcos at nagpapanervyos. Ang grupo po ng mga PMA graduates ng Philippine Military Academy, karamihan po mga retired generals, senior colonels, naging mataas ang tungkulin sa security sector at naging bahagi po ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Kasama ko po kahapon doon sa isang mesa habang nakikinig kami sa mga pagbubunyag ni Governor Chavit Singson, sina former National Security Advisor and former Defense Secretary, respectively, General Lorenzana and General Esperon. Nandun po kahapon sa harap ng presidential table kung saan po nagpapahayag si Governor Chavit Singson. And mga kababayan, matutuloy po ang mahigit 100 na bilang ng mga senior military officers and senior officers mismo ng Armed Forces of the Philippines para po sila ay mananawagan ng pagkundina at pagtuligsa sa hindi na po ma-tolerate, hindi na po kayang lunukin na uri ng kahindik-hindik na krimen ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Ang lahat ng ito po ay nagpapakita that the situation right now is very, very, very fluid. Anytime po, habang lumalakas at lumalawak ang protesta ng taong bayan, kahit pa sabihin natin na may mga grupong hindi nananawagan ng pagbibitiw sa kapangyarihan o resignation ni Marcos at ganon din po sa pag-atake kina Romualdez, pero ang sentimiento ng malawak na hanay ng mga mamamayang Pilipino po ay hindi na mapipigilan ng simbahan Romano-Katoliko, ng mga hilaw na komunista na kasabwat kay Marcos at kay Romualdez, at pati ng mga urban operatives ng Communist Terrorist Group at ang tinatawag na mga political zombies ng Yellow and Pink Group. Hindi po nila mapipigilan na ang namumuong daluyong ng galit ng sambayan ng Pilipino na nananawagan na dapat palayasin na si Marcos sa puder at kapangyarihan. At para mapabilis po ito, ay napakalaking bagay mga kababayan kung maninindigan ng buo ang Armed Forces of the Philippines na hindi na nila kikilalanin pa ang anumang otoridad mula kay Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief sapagkat nawala na ang kanyang integridad at ang kanyang competence o kakayanan na ipatupad at pamunuan ang ating bansa bilang presidente. And the withdrawal of support of the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police make it more into a panic mode reaction kay Marcos. Kasi kapag nawala po at idiniklara na ng Armed Forces of the Philippines kasama po ang Philippine National Police na hindi po malalayong mangyayari po ito sa susunod na mga araw, tapos na po si Marcos Jr. Endgame na po siya. Yan ang ibig sabihin ng ipinahayag sa araw na ito din po ng another interesting political figure, no? Si dating Comelec Commissioner at Attorney Rowena Guanzon. Ang banggit niya, the Marcos administration is now on the end game. Patapos na po ito. Matter of time. Mapapabilis lang po talaga ito at walang kaguluhang magaganap o anumang problema sa mga konfrontasyonal na mga banggaan sa protesta sa lansangan kung sasabihin na mismo ng Armed Forces of the Philippines na hindi na nila kinikilala po ang posisyon ni Marcos bilang Commander-in-Chief. There will be smooth and seamless transition of power. Kung ano po ang nakasaad sa saligang batas, yun po ang masusunod in terms of succession of power. Hindi maiiwasan po ang nakalagay sa saligang batas in times na ang presidenteng nakaupo po ay incapacitated at hindi na kayang mamuno at ipatupad ang mga poder at mandato at kapangyarihan na nasa Office of the President. Ang susunod na papalit sa kanya
kung mag-resign ang presidente o kaya ma-impeach ito at ma-convict sa impeachment court o kaya mamatay o kaya may actual basis of vacancy sa kanyang pamumuno dahil wala na ang Armed Forces of the Philippines sa kanyang side, pwede po na papalit ang nakalagay sa saligang batas, it would be the Vice President. Kaya nga, galit na galit actually si Marcos at si Lisa Araneta at sila Romualdez sapagkat ang paglala at pagkakabunyag ng kanilang problema sa korupsyon at pandarambong ay lalo pa pong nagpapabango sa kanilang kaaway sa politika na si Sara Duterte at si President Rodrigo Duterte. The people are now more appreciative. Mas na-appreciate po ng taong bayan ang uri ng panggobyerno at pamumuno ni Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Kahit sabihin natin na medyo may pagka-polarizing, no? Nagkakahati-hati din po ang mga tao pagdating sa persepsyon sa uri ng pamumuno ni Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte, pero ang mayoriya ng sambayan ng Pilipino nire-respeto po nila at kanila pong binibigyan ng mas mataas na kumpiyansa at pagtatanggap ang kawastuhan ng tinatawag na Duterte brand of leadership. Kung ikukumpara ngayon sa bulok at maraming krimen ng paglabag sa karapatan at kabutihan ng mga mamamayan, kagaya po ng almost 1 trillion pesos na pagkawala, pagkalustay at pangungulimbat sa pondo ng bayan na walang ibang gumawa ng pagiging arkitekto of this monumental restoration of plunder and massive corruption in government. Walang iba si Marcos Jr. at sila Martin Romualdez. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kung kaya, by all indicators ngayon, ang galawan ni Marcos, maliban na nasa panic mode at talagang nervyos na nervyos siya, ay nakatuon sa tinatawag na survival mode. Lahat ng gimmick, manipulasyon, pagsisinungaling, pagko-cover up at pagpapakalma ay ginagawa at gagawin na ni Marcos. Pero ang hindi po niya makokontrol, one factor that Marcos cannot impose upon or control and manipulate is kung paano siya tinitingnan ngayon ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. At sa tingin ko po, overwhelming majority ng mga mamamayang Pilipino gusto na pong palayasin si Marcos at tapusin na ang mga malulubhang problema ng abuso sa poder, walang direksyon at insensitive na uri ng gobyerno upang asikasuhin at pangalagaan ang kabutihan ng mga mamamayang Pilipino, pagkalugmok ng ekonomiya at ang pinakamalala ay hindi lang po milyones kundi bilyones hanggang trilyones ang ninanakaw sa kaban ng bayan under the administration of Marcos Jr. and Martin Romualdez. Yan! Kaya halos lahat na lang ng gagawin po ni Ginoong Marcos, hinahanapan niya ng pamamaraan na magbilib o matuwa ang tao sa kanya. Hindi po eh. The more na ipinipilit niya ang kanyang sarili, which is not authentic na attitude at pagkatao niya, the more na nagiging mabuko o nagiging lantad sa tao ang kanyang pagiging manipulator, ang kanyang pagiging diskartidor. Kung kaya, sa darating na September 21, ang ating pagtitipon, 7 o'clock in the morning tomorrow. Diyan po tayo sa may EDSA Shrine Junction, we will occupy yung kalsada. At marami po ang mga organisasyon na sasama at tumatawag na ngayon kay Ka Eric that they are joining ito pong EDSA gathering. And we are hoping na magkakasalubungan po at magkakadugtungan ang mga inisyatiba ng retired generals, no, ng AFP at PNP na nandyan po sa labas ng Camp Aguinaldo. And kami naman po, ang lahat ng mga inisyatiba ng taong bayan na magpapakita ng kanilang sentimiento at ekspresyon ng pagkagalit laban sa krimen ng pangungurakot at pandarambong nila Marcos at Romualdez,
ay tayo po rumirespeto dyan. Ayan. Dyan po muna tayo. Nervyos na po. Panic mode na si Marcos Jr. sapagkat nalalapit na po ang paghuhukom at pagbibigay ng hatol at paniningil sa kanila ng mamamayang Pilipino. Matter of time. End game now. Sabi ni Attorney Guanzon, by all indicators, papunta na po sa paglaya sa poder itong gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. At babawiin ng taong bayan at itatayo ang matino na pamumuno sa mapayapang pamamaraan according to kung ano nakasaad sa ating saligang batas. Kita-kita-kits tayo mga kababayan, at sa mga gustong sumuporta po sa panawagang ito ng